Panel board, 100 amperes. 200 amperes, puro pang residential lang ito. Tingnan natin, buksan natin ang isa. Tingnan natin kung ano ang mga pyesa. Tara, puntahan na natin. Buksan natin ang isa. Key components ng ating panel board para alam natin kung anong tawag sa mga ito. Enclosure, interior, circuit protective device, trim, labels, filler plates, at dead front. Sa interior din, may katawagan ng mga components ng interior sa chassis. Sa loob ng enclosure ng ating panel board, may katawagan din ang laman ng chassis sa interior. Yung support rails, yung ating mga protective device at saka mga bus bars. Ito schematic ng ating interior. Yung feed na kuryente galing sa transformer papasok sa main breaker, tapos meron tayong bus bar mounted sa insulation na nakamount din sa interior support rails. Ang mga circuit breaker nakakabit sa bus bar through bus connector fingers. Tapos meron tayong neutral o grounded bus bar at grounded o grounding bus bar. Ang mga breaker, plug-on, bolt-on MCB. At sa main breaker, pwede ang MCCB sa malaking capacity. Itong typical na panel board, iisa-isahin natin ang katawagan sa mga bahagi at pyesa nito. So, ang model na to ay pang-residential, lights and appliance. So, ganyan ang itsura. Ang tawag dito sa kabuuan ay enclosure o box na protection para sa mga taong lumalapit dito at doon na rin sa mga internal components na nasa loob para hindi magkaroon ng dumi o magkaroon ng mga bagay na pumapasok sa loob na maring makasira ng mga gamit sa loob. So, meron itong front plate cover at ang design na to na pang lights and appliances, ang tawag dito sa palibot ay trim. Tapos, ang style na to ay door on door. Itong ating front plate cover, naka-tornilyo sa enclosure. So, pag inalis natin tornilyo, makikita na natin yung buong loob. Tapos, meron tayong another door on door, para makita natin yung dead front. Nakakabit ito sa mga hinge. Ang dead front, dito natin makikita nakalagay yung mga circuit breaker na nakahilera para sa ating mga branch circuit. Yung kakabit natin dyan. Itong model na to ay 12 slots para sa 12 branch circuit. At merong slot para sa main breaker. Main circuit breaker type ito. Pagka ganyan na merong plate dito, meron tayong filler plates o filler cover, tapos walang main breaker, main lag only ang style na yon. Parang pang sub-panel lang. Ang bawat slot, merong filler plates. So, kada maglalagay tayo ng branch circuit, tatanggalin natin yung filler plate. At kung sakali na may butas na hindi naman natin kailangan lagyan ng breaker, may nabibili naman na filler plate para matakpan natin yan. Importante na tatakpan natin ang bawat butas na hindi ginagamit. So, ano pa ang kailangan nating malaman? Labeling. Label. Actually, dapat ang mga panel board merong label kung saan nakasulat yung voltage, yung ampacity, yung mga detalye kung kailan na manufacture, NEMA type. Kasi katulad nito, NEMA 1 nito, pang indoor lang. So may mga impormasyon, kaya lang kasi residential ito, kaya wala na yung label. Ang label na nalabi dito, yung label para makapaglagay tayo ng legend kung saan
ang bawat branch circuit na maisusulat natin, mailalagay natin, maisusulat natin dito kung saan siya laan na branch circuit para sa kwarto, sa ilaw, sa aircon, o sa washing machine. Okay? So, ano pa? Punta na tayo sa loob. Tanggalin na muna natin ito at tingnan natin yung interior. Piyesa naman sa interior ang tingnan natin ang mga katawagan. Ito, binuksan na natin yung ating panel board. Ayan, nakikita ninyo yung laman sa loob. Ang tawag dito, chassis. So, meron tayong mga bus bars na nakamount sa chassis. Ang chassis ay vinyl o yung matigas na plastic. Insulator na rin yan dun sa ating enclosure para hindi siya direktang konektado ang mga bus bar sa metal parts. So, ayan, nakikita ninyo, mas simple ito kaysa dun sa mga schematic diagram sa umpisa ng ating video. Dahil dun sa video, hiwalay ang neutral bus bar at saka ang grounding bus bar dito sa chassis. Pero itong model na to maganda, simple-simple. Lahat ng bus bar nakamount na sa chassis. Wala nang support rail pa. So, ganyan. Ang bus bar para sa line 1 at line 2 dun sa ating live conductors, ito gawa sa aluminum. At para makabitan natin yan ng circuit breaker, ito. Ang circuit breaker, kakagat dito sa connecting fingers. Connecting fingers ang tawag natin dyan, na nakakabit sa alternate yung mga fingers ng ating bus bar para itong dalawang slot na to sa ating circuit breaker kumabit sa line 1 at line 2. Tulad yan, kakabit natin. So, yan. Ganyan. Mapupuno yan ng circuit breaker depende sa dami ng branch circuit na ilalagay natin. So, meron siyang main breaker, neutral bus bar, grounding bus bar, line 1, line 2 bus bars. So, i-zoom in natin ng konti para makita natin ng gusto kung paano nakakabit ang ating mga service conductor sa interior dito sa chassis. Meron tayong main breaker. Main circuit breaker type ang panel board na to. Kung wala ito, main lag only yan. So, sub-panel yon. Dahil ang main breaker, labas sa panel board, sa sub-panel. So, i-zoom muna natin para mas maliwanag. Ito yung main lugs natin para sa line 1, line 2, at saka para sa neutral. So, ang panel board na to, pang single phase 3-wire. Ayan, makikita ninyo, 3-wire system na single phase. Meron tayong mga service conductor, dalawang ungrounded conductor, line 1, line 2, at saka isang grounded conductor o neutral. So, ang ating mga line conductor o yung live wire, nakakabit sa mga main lugs. Ito, main lugs ang tawag dyan. Main lug para sa line 1, main lug para sa line 2. Ito, makita nyo yung ating circuit breaker. Kumabit na dun sa slot sa connecting fingers ng line 2 dito sa line na pula, at saka yung isang finger nakakabit sa line 1, itong black. Ang atin namang neutral wire nakakabit sa gitna na itong aluminum connector na to, nagdidikit sa ating neutral pabalik sa ating transformer, sa supply. Tapos, siya na rin ang tumatayong bonding jumper sa ating grounding bus bar
at saka sa ating neutral o grounded bus bar. Ito puti. So bali nagsample tayo ng paano ikakabit ang ating mga neutral wire dito sa ating neutral bus bar. Sample din tayo ang paano ikabit ang ating live wire sa lugs ng ating mga bus bar sa ating ungrounded conductor bus bars. Tapos, sample din tayo. Ito yung ating GEC grounding equipment conductor na kinabit natin sa ating grounding bus bar. Papunta na ito sa ground rod sa labas. Okay, so ayan. Itong green, bahagi yan ng ating main bonding jumper na nagkukonekta dito sa metal part. Nakatusok ito dun sa metal part para grounded din itong metal part na enclosure natin sa ating neutral pabalik sa transformer. Sa gayon, lahat ng nakakabit dito sa bus bar na to tsaka main bonding jumper nasa 0 volts. Hindi yan ang ating protection para sa equipment. Ganun din, protection na rin para sa tao. So ayan, ganyan. Ang maganda pati dito sa model na to, itong main lug, pagka puno na yan ng breaker, hindi natin makikita tong mga connecting fingers na to at saka itong bus bar na to Itong model na to, pati lugs maitatago So pag nilagay natin ito dyan, yan wala talagang lilitaw na live na parte. Ito, pag nakalagay na yan dyan, so loose lang pagkakakabit. Wala tayong mahawakan mismo dito sa loob na live pagka meron na nito. Kasi pag wala yan, posibleng pag nahawakan natin ito, mag-ground tayo sa live wire papunta sa ating sarili, pababa sa konektado tayo sa ground. Pero pag nakakabit ito rito, at saka puno ng breaker dyan, wala na tayong hahawakan na live. Kasi 0 volts itong neutral, 0 volts din yung sa ground. So, safe na safe itong style na to, napakaganda. So, ayan. Sana may natutunan kayo, lalo yung mga bago natin na nag-electrician. Malamang, ang nakita nyo lang, pa ng mga breaker, yung consumer type. Yung ating mga panel board pala, mga consumer unit, at saka yung mga backfeed na simple-simple, bus bar lang, walang mga cheche-bureche na ganyan, walang mga nakadikit. So, ayan So, keep on learning. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral at dagdag na kaalaman. Panoorin niyo yung mga videos ko, marami kayong matututunan lalo sa mga sinasaad na rules sa PEC. So, ayan, kung sakali may napulot kayong dagdag na kaalaman, i-like naman ninyo yung aking video at saka share nyo na rin sa iba para lumawak ang naaabot ng aking mga video at saka makatulong tayo sa mas marami pang ating mga kababayan na hindi nagkaroon ng pagkakataon sa formal education. Okay? Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa video ko.